Welcome ulit guys yan sa channel. After ilang taon, meron tayong uling bagong video, mga tutorial ganyan. So yan. Sorry na busy sa trabaho eh. Panira at lagi trabaho eh. No? Yung mga tanong na to, related pa rin sa exposure. So yun, punta na tayo sa unang tanong. Good exposure na daw ba pag yung marker ng exposure meter ng camera is nakatutok na doon sa 0? Yep, technically, good exposure siya or tama yung exposure mo kasi yun yung na-read ng camera. Ngayon, may mga instances na nakatutok doon, di ba, yung marker. So, sabi ng camera tama to, pero underexposed yung subject mo. May mga ganung scenario pero technically tama yung yung reading ng camera. Ganun. So, yun pa pala, depende pala yung reading ng exposure dun sa metering mode na gamit mo. So, kung gumamit ka ng kalimutan ko. Average, mga ganun-ganun, o kaya center weighted. So, yung metro mo, nag-iiba-iba yan ng reading. So, yun, depende pa rin sa metering mode na gamit mo. Pero yun yung sagot doon. Pagka pumatak siya sa 0, tama yung exposure. Ngayon, nasa sa'yo na kung gusto mong i-overexpose or i-underexpose yung frame mo or yung picture. May isa pang tanong ni Bebot Remote 9835. So nagma-manual kasi siya pero ngayon sabi niya yung nakaka-capture pa rin daw niya is black. So underexposed yung yung sinasabi niya. Actually, na-experience ko na rin yan, pre. Nung bago-bago pa ako. So, ayun, nakakatakot nung una. Kasi parang, paano ko ba ibabalik yung maayos na na setting. Kala ko nasira ako na yung camera ko nun eh. So, ayan. Umaya, titinan din natin yan. Papakita ko kung ano yung pwedeng gawin doon. Kasi, related naman yun kung bakit black siya dun sa exposure meter. So, yan, magkakadugtong yung yung mga tanong ninyo. Since wala tayong model ngayon at nandito lang tayo sa bahay, hirap maghanap ng model ngayon. Para mapakita ko yung mga pag-fix dun sa sa underexposure, overexposure, ang gagawin nating subject para doon is reflex ko lang si Ryza. Ayan. Ayan. Picture na natin si Ryza. And against the light. So, sino nga ba siya? Ayan, Rodel. Ayan. Tingnan mo to kung paano natin gagawin na ma-expose yung subject kung against the light. Sige. So, kung titingnan natin yung subject natin, pakita natin yung saan siya? Ayan. So, yung subject natin is yan, nasa center na. Underexposed yan, kung titingnan nyo kasi hindi natin makita yung subject natin, di ba? Madilim. Pero, sa exposure meter, tama yung exposure niya. Kasi, iyon yung na-calculate ng metro ng camera na nakadepende dun sa metering mode. So, yun. Ulit,
tama yung yung exposure natin according dun sa camera. Pero underexpose yung subject natin. Okay? Gets? So ngayon, pipicture na natin si Riza. Yan. Underexposed si Riza, di ba? Ito na yung sinasabi mo na paano kung underexposed yung subject. So ang gusto natin gawin ngayon is ma-expose yung subject ng maayos, mas maliwanag, mas kita yung details ng mukha niya, ng katawan, ganyan. So, pwede natin gawin is taasan yung ISO or bawasan natin yung shutter speed. Kasi ngayon sa setting ng camera ko, yung dalawa na lang na yun, yung pwede kong galawin para mapaliwanag pa natin yung subject. Hindi ko na pwedeng babaan pa yung aperture kasi wide open na siya, 1.8. Ngayon, okay naman sa akin si ISO, may tripod tayo. So, ang gagawin natin is babagalan natin yung shutter speed. Sa tingin ko, pakita ko muna yung metro. Ito yung metro, di ba? Ito yung metro. So, bawasan natin ng 1 stop. Tingnan natin kung... Bawasan natin ng 1 stop yung shutter speed. Tignan natin kung liliwanag yung subject. Hindi pala siya shutter speed. Ayun. So, binawasan natin ng 1 stop. Ayan. Dito sa exposure meter natin, ibig sabihin, overexpose na siya ng 1 stop. So, nakita nyo naman lumiwanag si Riza. Ayan. Picture natin ulit. Kung i-compare natin dun sa kanina, yan, di ba? Mas naging detalyado na or mas lumiwanag na yung subject natin. So, kung gusto mo pang paliwanagin pa yung subject, pwede mo nating babaan yung shutter speed para ma-overexpose lalo yung subject. So, babaan uli natin siya ng 1 stop. Yung shutter speed. Mali na naman. So, hindi lang pala 1 stop yung binabawas natin, ano? Yan. So, hindi na 1 stop lang yung binawas natin kasi naka-ilang 1/3 ako dun. So, 1/25 na yung exposure natin ngayon, yung shutter speed natin. 2 stops yung overexposure natin. Parang na-overexpose na masyado yung subject. Pero tingnan natin picture natin. Yan. Yan. So, mas maliwanag ngayon yung subject mo. Yung background mo ngayon, blown out na kasi ang ina-expose natin is yung subject. Side effect na lang ngayon yung background. Usually, iyan yung nangyayari talaga pagka against the light. Tapos gusto mo expose yung subject mo nang hindi ka gumagamit ng flash. Usually, ganito yung nangyayari. Ngayon, kung titingnan ko yung mukha niya, alam kong maputi na yung yung piece niya. So, hindi na siya magandang exposure. So, bababa. Ang gagawin ko, yung 2 stops na overexpose, babawasan pa natin yan or babawasan natin para matimpla natin na maayos yung yung exposure ng ng mukha. Tataasan natin ngayon yung shutter speed para makabawi tayo sa liwanag. Yeah. Yan.
Sa tingin ko, mas okay itong ganitong exposure. Overexpose tayo ng 1.7 stops. Yan. Yun. Ganun ang gagawin mo pagka pagka tinitimpla mo yung yung exposure ng subject mo. So magbabago ka ng setting depende sa scenario. Kasi kagaya ng ganito, hindi naman gumagalaw yung subject natin, di ba? So mas okay na mag-adjust ako sa shutter speed. Kasi static lang yung subject natin. Ngayon, kung ang subject natin gumagalaw at kailangan natin ng sharp na image, hindi natin dapat babaan yung shutter speed. Ang kailangan natin gawin, taasan yung ISO. Yan, ganyan. Basta depende yan sa scenario nyo. Okay? Okay. Yung para naman kay, yung kay, ano pangalan niya? Kay Eki Mailag. Yun, sabi niya, naka-manual siya, tapos black yung naka-capture niya. So, ganito, pre, sige, mag-an tayo. Kunwari, ganito yung nangyayari sa'yo. Yan, mababayaysin natin. Tapos, gawin natin black talaga. So, yan. Naka-manual ka, di ba? Nag-shoot ka. So, sabi mo, black yung naka-capture mo. Ngayon, ang unang-una mong kailangan tingnan is yung metro. Eto. Sabi dito, more than 2 stops yung yung underexposure ko. Kasi nagbi-blink na siya eh. Ibig sabihin hindi na ma-capture ng camera yung underexposure niya. Kasi dito, hanggang 2 stops lang yung kaya niyang ipakita. Okay? Okay? Tingnan mo yung niyan, yung exposure meter mo. So kung nakakita mo na nag-blink siya, tingnan mo ngayon yung mga settings mo rito. ISO 100, 7.1 yung aperture. Yung shutter speed ko is 1,800, di ba? So kung ako yan, since natuto na ako, ang una-una kong gagawin, alam ko na yung ISO ko 100, okay siya. Ang una-una kong gagawin is i-open wide muna yung yung aperture ko. From 7.1 gagawin ko siyang yung yung pinakamataas na is 1.8. So yun, nakita mo lumiwanag na siya, di ba? Yan, nag-capture ka uli. Madilim pa rin, pero lumiwanag na siya. Hindi ka na magpapanik na akala mo nasira yung Kasi ganun ako dati. Nagpanik ako, akala ko nasira ko yung camera. So ngayon, mataas na yung 1.8, di ba? Hindi mo na rin hindi naman. Pwede mo palang gawin yung ISO, pero sa scenario natin ngayon, ang gusto kong babaan yung shutter speed. I-maintain ko yung ISO kasi yung 100 na is, di ba lagi nilang sinasabi na clean daw yung image, ganun. So, yun yung ko. Maliwanag naman kasi, so okay lang yung ISO 100. So, ang gagawin ko is bagalan yung shutter speed. Pansinin mo, yung metro natin, hindi na siya nagbi-blink, di ba? Pero underexposed ka pa rin ng 2 stops. Okay lang yan. Yan. So, lumiwanag pa rin versus dun sa una nating nakuha kanina.
underexposed pa rin tayo ng 2 stops. 1/1600 yung shutter speed natin. Kung gusto mong taasan yung ISO, okay lang. Para mabawi natin yung yung exposure, or pwede mo pa pang babaan tong pwede mo pang babaan yung shutter speed. So ang gawin muna natin, babaan yung shutter speed. Tingnan mo, yung meter natin umaayos na. So gawin muna natin siya na as per reading ng camera, 'di ba? I-zero muna natin yung yung sa exposure meter. Yan. So 1/400 yung shutter speed na tama as per camera reading. Yan. So ibig sabihin, ito na yung yung tamang exposure nung scenario ngayon. Ngayon ibalik uli natin sa sa black na image. Yan. So random lang, no? Ulitin natin yung process natin kanina, pero ibahin natin yung approach. So ngayon, more than 2 stops pa rin yung underexposure natin. Gawin natin ngayon is try natin babaan tong yung shutter speed muna. Hindi natin pinapalitan tong yung aperture. Yan. So sa setting na ganito, f11 yung aperture mo, tumama yung exposure niya dun sa 1/10 na na shutter speed. So, yun, ganoon lang pre. Unang-una mong titingnan kung ilan ba yung underexposure mo. Tapos tingnan mo naman susunod yung current settings mo. Saka mo siya saka mo siya timplahin. Pwede mong unahin yung yung aperture kasi 'di ba sabi mo nasa studio ka lang naman, ganun. So, ipapalagay natin hindi gumagalaw yung subject masyado. So, unahin mo muna na ayusin yung aperture. Pwede mong gawin muna siguro F4, yan, ganyan. Isunod mo tong yung shutter speed. Yan, ganun lang pre. Kung medyo magulo yung yung mga pinagsasabi ko kanina, sige, mag-comment na lang kayo. Tapos, tingnan natin kung titingnan ko kung pwede ko siyang ma-format pa ng mas maayos. Na-excite lang ako na sumagot uli dun sa sa mga tanong sa comments. Yun. Thank you ulit sa panonood. Next time ulit. Thanks.